Ipinaaresto na ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang 4 na opisyal ng Office of the Vice President. Makaraang hindi na naman sumipot sa pagdinig ng komite ngayong araw. Ang isa pang opisyal ng OVP, bigla namang humarap ng walang abiso, kaya't pinaalis din sa pagdinig. Yan ang ulat ni Melales Moras. Ipinaaresto na ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang 4 na opisyal ng Office of the Vice President dahil sa hindi na naman nila pagsipot sa pagdinig ng komite ukol sa issue ng umunay fund misuse sa OVP. Kabilang sa mga pinatawan ng contempt order, sina OVP Assistant Chief of Staff at Bids and Awards Committee Chair Lemuel Ortonio, Special Disbursing Officer Gina Acosta at mga dating opisyal ng DepEd na sina Sunshine Fajarda at Edward Fajarda na ngayon kapwa nasa OVP na rin. Bilang paliwanag sa kanilang pagliban, sabay-sabay pang nagpadala ng liham at travel order ang mga opisyal. Si Fajarda bumiyahe pa Caraga. Si Acosta nag-monitor daw ng OVP activities sa Southern Mindanao. Si Ortonio nasa Cebu naman, habang si Attorney Sunshine Fajarda bumiyahe rin. Hindi naman ito kinagat ng mga kongresista. Medyo nakakapagtaka dahil pare-parehas silang umalis. Pare-parehas silang may travel order, pare-parehas silang pinahintulutan na umalis sa araw na may hearing tayo. Now, it makes me think that there's actually a malicious intent behind all these reasons and travel orders given to them just so that they can, again, avoid attending today's hearing, Mr. Chair. Hindi rin nakadalo ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Yusek Zuleika Lopez. Pero dahil emergency raw ang kanyang pagbiyahe patungong Amerika, binigyan pa siya ng isa pang pagkakataon para humarap sa susunod na pagdinig. Kung may 5 absent, may 4 namang opisyal ng OVP na dumalo sa pagdinig, kabilang na sina Chief Accountant Julieta Villa del Rey, Administrative and Financial Services Director Rosalyn Sanchez, Budget Division Chief Edelyn Rabago at Chief Administrative Officer Kelvin Jerome Teñido. May isa pang OVP official na biglang sumulpot at yan ay si Attorney Emily Torrentira. Hindi siya imbitado at tumanggiring manumpa kaya't kalaunay pinaalis din siya. Number 1, she was not invited to attend today's hearing. Number 2, she did not take her oath. So we don't even know the personalities and the circumstances to why she is here, and no communication was forwarded to the committee as to her attendance. For all we know, she can be somebody posing for somebody, and the committee cannot act on mere presentation without proper representation. Sa talakayan muling inungkat ng mga kongresista ang detalye ng naging paggamit ng OVP ng confidential funds noong 2022. Pero ang mga humarap na opisyal, pawang mga wala namang malalimang detalye ukol dito. Bago mag alas 5 ng hapon, nagtapos din ang pagdinig. Sa Miyerkules, ipagpapatuloy naman ng House Quad Committee ang hiwalay nilang investigasyon ukol sa war on drugs ng nagdaang administrasyon at umaasa ang mga kongresista na haharap na rito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Personally po, yung kanyang statements doon sa Senate hearing natin left us with more questions than answers. So we're really hoping po that he would attend. Bukod naman sa Quadcom at sa Good Government Panel, tuloy-tuloy rin ang pagdinig ng iba pang komite ng Kamara hinggil sa iba pang mahalagang isyu ngayon. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.